Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila. Naku po, grabe yung banat ni Mr. President. Para lang daw pinabili ng suka ang mga tumatakbo sa PDP laban. Grabe Mr. President. Grabe yung banat mo. Ano kayang sasabihin ng PDP laban, mga kapatid at mga kababayan? Grabe, mainit na pasaring ng Pangulo ito. Sinabihan po ang PDP laban na parang mga nag-deliver lang di umano ng suka. Grabe, Mr. President. Grabe yung sinabi mo sa kanila na para lang bumili ng suka o nag-deliver ng suka. Grabe, Mr. President. Grabe yung banat mo na pinagmukha mong mga gusgusin ang mga PDP laban. Pakinggan po natin mga kababayan. At mamaya ipapakita natin kung ano yung sagot ni Senator Bato de la Rosa tungkol dito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na para lang mga pinabili o pinadeliver ng suka. Grabe. Mga kababayan, unang araw pa lang parang nagkakaskasang mga bato yung init ng labanan. Ano kaya ang isasagot ni Attorney Kong Marcoleta dito? Pasaring ni Pangulong Bongbong Marcos sa PDP laban. Naku mga kababayan, matinding labanan ito. Sagutan ng mga utak ito mga kababayan. Pakinggan po natin. Dito mga kababayan, magre-react lang po tayo para makita nyo po ang bawat side. Sino ba ang dapat pagkatiwalaan? Pinabili ng suka o yung pinabili ng druga? Yan kasi yung mga kababayan yan kasi yung sinasabi sa kabila inano lang natin. Sinabi ko lang din para makita nyo. Yan kasi yung sagot ng kabila. Grabe. Mas matindi itong banat ng kabila, mga mahal kong mga kababayan. Tignan natin. At binanatan agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagdaang administrasyon. Binira ng Pangulo ang Oplan Tokhang at ang pagiging maka-China ng dating Pangulo at kanyang mga kaalyado. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Losbaños. Naaawa rin po ako minsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanya mga pambato sa pagkasenador sa kanya mga kababayan sa Lawag, Ilocos Norte. Personal na ikinampanya ng Pangulo ang 12 kandidato ng administrasyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang Pangulo tila ganadong magpasaring sa kalaban. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Naku po, grabe yung banat ni Mr. President. Para lang daw
pinabili ng suka ang mga tumatakbo sa PDP laban. Grabe, Mr. President. Grabe yung banat mo. Ano kayang sasabihin ng PDP laban, mga kapatid at mga kababayan? Grabe, mainit na pasaring ng Pangulo ito. Ano kayang sasabihin ni Senator Bato at ni Attorney Kong Marcoleta? Nako, may masusupalpal dito mga kababayan. Tignan po natin gaano katulis din yung sagot ng PDP laban sa pasaring ni PBBM, mga kababayan. Grabe, pakinggan ba natin? Ituloy pa natin ha, tapos mamaya kunin natin yung sagot ni Senator Bato de la Rosa. Pagmamalaki pa ng Pangulo, maganda ang record ng kanilang senatorial candidates, hindi gaya ng iba. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala rin daw sa mga admin bet ang pumapalakpak sa China sa gitna ng pangaagaw sa ating mga isla. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Tila pinaringgan din ng Pangulo ang isang partikular na kandidato. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Matapos magsalita ng mga kandidato, itinaas mismo ni PBBM ang kanilang mga kamay. Ang kapatid niya si Senator Amy Marcos na hindi tumalo noong proklamasyon, kusang lumapit sa Pangulo at nagtaasan din sila ng kamay sa campaign. Ayan mga kababayan, grabe. Grabe yung patama ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayon, ano ang sagot ni General Bato dito? Inweltahan ng mga kandidato sa pagkasenador ng partidong PDP ang patutsada ni Pangulong Bongbong Marcos na parang nag-deliver lang ng suka ang ilang mga pambato nila. Git pa ng PDP, marami raw sa kanila ang abogado at merong binabatbat. Live mula sa San Juan City, nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, dumating naman dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako po. Julius, hinihintay pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para pangunahan itong proclamation rally ng mga pambato ng PDP laban sa Senado. Kanina, sinagot ng mga kandidato yung mga patutsyada ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas lumutang pa ang hidwaang Duterte Marcos dahil dito sa Club Filipino na kilalang bulwagan ng maraming pagtitipon ng Liberal Party, idinaos ang event. Hindi raw nila kayang tapatan ng puwersa at makinarya ng Administrasyong Marcos. Kaya ngayon palang nagsagawa ng proclamation rally ang PDP para sa mga pambato nila sa pagkasenador. Siyam na ang kanilang kandidato matapos i-adopt si dating Executive Secretary Vic Rodriguez na ngayon kritiko ng Administrasyong Marcos. Sa paglatag ng mga plataforma, hindi nila pinalampas ang patutsyada ni Pangulong Bongbong Marcos na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang na ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin niyo kaya ito ni Himlo? Abogado yan! Ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng peking ginto. May diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa.
Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila na-involve sa korupsyon. Iginit din nila kung bakit silang lahat ay dapat manalo sa harap ng nakabingbing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto niyo bang matanggal si VP Sara? Ipanalo niyo ang mga senador namin. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panauhing pandangal sa proclamation rally na idinao sa Club Filipino sa San Juan City. Sa loob na maraming panahon, saksi ang Club Filipino sa mga pagbabagong humubog sa kasaysayan ng bansa. Ano pong masasabi nyo po sa PDP laban versus Nationalist People's Coalition ni Pangulong Bongbong Marcos? Anong masasabi nyo dito na parang pinadeliver lang umano ng suka ang PDP laban at yung Nationalist People's Coalition, yung mga tao ni Pangulong Bongbong Marcos doon na kanyang mga manok, di kalidad daw, maaasahan, makabayan, at hindi na daw mag-OJT dahil mga veterano na ito sa paggawa ng mga batas at hindi na daw aanga-anga pagka sila ang nanalo at kayang-kayang bigyan daw at resolbahin ang mga problema ng mga Pilipino, mga kababayan. Matatawa kayo sa mga comment meron kasi akong nakita dyan, yung isa ding nag-comment na PDP laban na isang abogado. Mga kababayan, yung mga line-up ng PDP laban, ang daming abogado dyan, mga kababayan. Kaya wag nilang ismulin ang PDP laban kasi mga nakapag-aral yan. Kulang man sila sa makinarya dahil, di ba? Sabi nga ni General Bato kulang sila sa resources yung kabila, billion-billion ang budget nila doon. Tapos sasabihan pa na parang mga pinabili ng suka o pinadeliver ng suka. Eto mga kababayan hindi ko opinion ito meron akong nakita dito na sinabi din ng miyembro ng PDP laban, mas okay nang pinadeliver ng suka kaysa pinabili ng droga. Yun ang sabi Grabe Nasaan ba yun mga kababayan? Nasaan ba yung dito? Meron dito Matatawa kayo sa mga banat nila sa kabila Parang bumili ng suka, niyabangan at pasaring sa rally. Naku po mga kababayan, sino kaya ito? Napakasakit pong pakinggan. Ito na, si General Bato. Mga kababayan, ito yung sagot niya dito. Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, in fairness sa lahat ng mga mahihirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Mga abogado yan Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Mga kababayan, halos puro abogado yung line-up ng PDP laban. At sasabihan lang na pinadeliver di umano ng suka. Grabe! Grabe na ito mga kababayan. Unang kick-off rally pa lang ng magkalabang partido puro banat na sa kabila mga kababayan. 'Di ba kilala natin ang Pangulong Bongbong Marcos na very kalmado at hindi bumabanat. Ngayon mga kababayan, bumabanat na mga kababayan. Anong masasabi nyo po dito sa
Isipin nyo, mga kababayan, si parang pinabili lang ng suka. Grabe, Mr. President. Tagus sa puso ng mga mahihirap. Grabe, ano? Anong masasabi nyo, mga kababayan? Kayo po ang mag-comment dyan. Ano po ang masasabi nyo po dito sa marketing strategy nila dito sa kick-off rally ng Nationalist People's Coalition ng Pangulong Bongbong Marcos. Anong masasabi nyo? Grabe, mga kababayan, itong banggaan, mainit-init. Ayan tuloy, nabasag tuloy. Sinagot na mga kababayan. Oh. Kung pinag-aralan lang, mga kababayan, kung educational background puro abogado itong PDP laban, mga kababayan. Yung kabila, may boksingero. Meron ba? Parang wala Basta, mga kababayan, i-comment nyo po, may mga may mga lawyer ba doon sa line-up po ng mga manok ni Pangulong Bongbong Marcos? I-ano nyo nga po doon? I-comment nyo nga po kung merong mga abogado doon na nakakaintindi ng mga batas at kayang i-deliver at kayang makipagdebate sa mga abogado ng PDP laban, mga kababayan. Halos abogado yung PDP laban doon, mga kababayan. Marunong ipagtanggol ang batas para sa mga mamamayan, para sa mga taong bayan. Grabe, tinawag lang na parang pinadeliver umano ng suka. Grabe, nako po, matindi ito. Dadalhin yan hanggang sa huling araw ng campaign, mga kababayan. Magkakaroon na ng ng lamat. Ibig sabihin, mga kababayan, puro na yan, puro batuhan na yan ng mga putik. Nauna kasi sila, mga kababayan Nauna silang bumato ng putik. Ngayon, babatuhin din sila ng putik. Sino kaya ang bibigay sa kanila? Sino kaya ang iiyak sa huli? Sino ba ang karapat-dapat? Itong manok ni BBM na di kalidad di umano at mga veterano na sa posisyon at dito sa ikumpara natin sa mga manok ni Tatay Digong na puro abogado na halos hindi naman lahat sa siyam na tumatakbo doon. Halos Attorney Kong Marcoleta, Vic Rodriguez, abogado yan, Jimmy Bondok, at yung isa pa na abogado, 4. Di ko lang alam kung lampas 5 yung mga abogado. I-comment nyo po, mga kababayan. Siyam lang yung miyembro ng PDP. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Na talagang ang daming natamaan na mahihirap, mga kababayan. Syempre, malamang sila, ipinanganak silang mayaman. Na hindi sila nakakatikim ng suka. Na hindi kayo makakatikim ng suka. Masarap kaya ang suka. Lalo pag isaw-saw mo yung isda na dried fish. Grabe kasarap. Sino? Yung mga mayayaman dyan, baka hindi kayo gumagamit ng suka, Paborito ko yan, suka. Kaming mga mahihirap,
mahilig kami sa suka. Lalo na pag may chicharon, grabe, napakasarap ng suka, mga kababayan. Kaya, kayo nang humusga, sino ba ang karapat-dapat na iboto ng taong bayan? Pinabili ng suka? Eto, gagayahin ko lang yung o pinabili ng druga. O inano ko lang walang masasaktan dito mga kababayan kasi kinopya lang natin yung tagline na ginawa nila. Kaya comment po kayo down below mga kababayan. Anong masasabi nyo po sa reaction natin na ito? Sino ba ang karapat-dapat? PDP laban na pinabili ng suka o sa kabila mga kababayan na manok ni Pangulong Bongbong Marcos? Comment down below. Salamat po sa inyong lahat. Paki-like, paki-share po itong video na ito para makita rin po ng mga kababayan natin sa buong mundo na boboto sa karapat-dapat sa darating na eleksyon, mga kababayan. Salamat po. Once again, ako po si The Wonder sa Philippines. Kasama nyo po sa katwiran at totoong pagbabalita mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po.